Mga hamong pang-ekonomiya. Humarap ang Pilipinas sa iba't ibang uri ng hamon sa pagtahak nito ng landas ng pagiging isang bansa. Balikan natin ang mga hamong politikal sa aral ng nakaraan ating balikan. Pili letra. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isang teorya na nagpapalagay na ang pamahalaan tulad ng demokrasya ay pinamumunuan ng ilang mayayaman at hindi ng nakararami. Demokrasyang elite. Bagong uri ng kolonyalismo na inilalarawan ng hindi lantarang pananakop ng isang makapangyarihang bansa upang mapanatili at mapalawak ang impluwensya nito sa maliliit at mahihinang bansa. Neokolonyalismo. Uri ng pampulitikang ideolohiya na kung saan ang mga mamamayan ay sunod-sunuran sa namumuno. Authoritarianismo. Ang mga sumusunod ay mga gawain sa pang-aabuso ng kapangyarihan maliban sa pagpapautang. Ang kadalasang nangangahulugan bilang isang otokratikong anyo ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang individual. Diktadura. Hula salita. #hula mo. Tukuyin ang salitang inilalarawan. Gawing gabay ang titik na naibigay. Anong W ang karapatan ng sinumang dinakip na sumailalim sa tamang proseso ng paglilitis bago bigyan ng karampatang hatol ng hukuman na isinuspinde sa panahon ng batas militar? Writ of habeas corpus. Anong S ang tumutukoy sa pagkakaloob ng pabor na maaaring pagtaas sa katungkulan o pagtatalaga sa pamahalaan ng isang kawani bunsod ng kaugnayan nito sa isang politiko? Sistemang patronage. Anong D ang sistema ng pamamahala kung saan ang mga taong bayan ay may kapangyarihang ilagay sa pwesto ang taong gusto nilang mamumuno, na nanggaling sa salitang Griegong demos na ang kahulugan ay tao at kratos naman na kapangyarihan? Demokrasya. Anong K ang tumutukoy sa pang-aabuso ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa isang individual para sa sariling kapakinabangan upang makuha ang minimithing bagay sa pamamagitan ng hindi patas na paraan? Korupsyon. Anong T ang tumutukoy sa pagiging bukas ng mga kinatawan ng pamahalaan sa taong bayan sa lahat ng transaksyon at desisyon na kanilang ginagawa? Transparency. Writ of habeas corpus, sistemang patronage, demokrasya, korupsyon, transparency. Hamon. Sa pagsisimula ng pagsasaayos ng pagkabansa o pagsasarili ng Pilipinas, naharap ito hindi lamang sa mga hamong pampolitikal kundi sa mga hamong pang-ekonomiya rin. Mga hamong pang-ekonomiya. 4 peaks, 1 phrase. Lumalaking agwat ng mayaman at mahirap. Hindi maunlad na sektor ng agrikultura. Kawalan ng baseng industrial. Issue sakto. #issue sanhi at epekto. Ibuod ang bawat hamong pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagkumpleto ng impormasyon. Issue, lumalaking agwat ng mayaman at mahirap. Sanhi, hindi pagkakapantay-pantay ng kita. Ang malaking bahagi ng pambansang kita ay napupunta sa maliit na porsyento ng populasyon, habang ang karamihan ay naghahati sa maliit na bahagi ng kita. Mga polisiyang pangkalakalan.
Ang mga polisiyang pang-ekonomiya mula 1950 hanggang 1980 ay nagdulot ng mababang sahod at mas mabagal na paglago ng paggawa. Paggugol ng pamahalaan. Ang kakulangan sa prioridad ng pamahalaan sa edukasyon at kalusugan ay nagdulot ng limitadong oportunidad para sa mahihirap. Ang isyong lumalaking agwat ng mayaman at mahirap ay may mga sanhi na hindi pagkakapantay-pantay ng kita, mga polisiyang pangkalakalan, at paggugol ng pamahalaan. Epekto: pagpigil sa pagsisikap ng pamahalaan. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay nakapipigil sa mga pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang kahirapan. Kaguluhan sa lipunan. Ang malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay maaring magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Pagbagal ng pag-unlad. Ang mabagal na pagtaas ng GDP rate mula 1970 hanggang 1995 ay nagdulot ng pagkakalaglag ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ang mga epekto ng lumalaking agwat ng mayaman at mahirap ay ang pagpigil sa pagsisikap ng pamahalaan, kaguluhan sa lipunan, at pagbagal ng pag-unlad. Issue: hindi maunlad na sektor ng agrikultura. Sanhi: kakulangan ng kapital. Ang mga magsasaka ay walang sapat na kapital para sa mga gamit sa agrikultura, kaya't napipilitang umutang sa mga moneylender na may mataas na interes. Kakulangan ng pasilidad. Walang sapat na pasilidad para sa pagproseso at pag-imbak ng mga ani, kaya't napipilitang ibenta ang mga ito sa mababang halaga. Climate change. Hindi mahulaan ang panahon na nagdudulot ng mahinang ani at pagkasira ng mga pananim. Kakulangan ng oportunidad sa pamilihan. Ang estruktura ng pamilihan ay nakasentro sa malalaking mamimili, kaya't nahihirapan ang maliliit na magsasaka. Kakulangan ng makabagong teknolohiya. Kulang sa kaalaman at kasanayan ang mga magsasaka sa makabagong paraan ng pagsasaka. Ang mga sanhi sa isyung hindi maunlad na sektor ng agrikultura ay ang mga kakulangan ng kapital, kakulangan ng pasilidad, climate change, kakulangan ng oportunidad sa pamilihan, kakulangan ng makabagong teknolohiya. Ang mga epekto ay ang pagkalugi. Malaking porsyento ng ani ang nasasayang dahil sa kawalan ng maayos na imbakan. Pagkakautang. Napipilitang umutang ang mga magsasaka para matustusan ang kanilang pangangailangan. Pagbaba ng produksyon. Ang pabago-bagong panahon ay nagpapababa ng produksyong pang-agrikultura. Kahirapan. Malaking bahagdan ng mahihirap sa bansa ay mula sa sektor ng agrikultura. Pagkawala ng interes. Hindi nais ng mga magsasaka na maging magsasaka rin ang kanilang mga anak dahil sa kawalan ng malinaw na kinabukasan. Ang mga epekto sa isyung hindi maunlad na sektor ng agrikultura ay ang mga pagkalugi, pagkakautang, pagbaba ng produksyon, kahirapan, pagkawala ng interes. Issue: kawalan ng baseng industrial. Sanhi:
Kolonyalismo. Ang Pilipinas ay naging kolonya ng Espanya at Estados Unidos na nagdulot ng ekonomiyang nakatuon sa agrikultura at hilaw na materyales. Kakulangan ng infrastruktura. Ang kakulangan ng sapat na kalye, adwana at supply ng elektrisidad ay humahadlang sa industrialisasyon. Burokrasya at katiwalian. Ang labis na burokrasya, malawakang katiwalian at pabago-bagong polisiya ay nakahahadlang sa mga mamumuhunan. Pag-asa sa sektor ng serbisyo. Ang pag-asa sa sektor ng serbisyo, partikular sa BPO at remittance mula sa OFW, ay naglihis ng atensyon sa pagpapaunlad ng industrial na sektor. Ang mga sanhi sa kawalan ng baseng industrial ay kolonyalismo, kakulangan ng infrastruktura, burokrasya at katiwalian, pag-asa sa sektor ng serbisyo. Ang mga epekto ay mahinang baseng industrial. Ang bahagi ng sektor ng industriya sa GDP ay bumaba mula 39% noong 1980 hanggang 32% noong 2009. Limitadong pag-unlad ng produktibidad. Ang produktibidad ng bansa ay nanatiling limitado lalo na sa sektor ng electronics. Kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Ang sektor ng serbisyo ay hindi sapat upang tugunan ang demand sa trabaho ng labor force. Ang mga epekto sa isyung kawalan ng baseng industrial ay ang mga mahinang baseng industrial, limitadong pag-unlad ng produktibidad, at kakulangan ng oportunidad sa trabaho. iSolution, #solusyon ng Pangulo sa ekonomiya. Ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng Pangulo ng Pilipinas. Ano kaya ang maaari mong gawin upang maibsan ang mga hamong pang-ekonomiyang ito? Magbigay ng isang paraan o mungkahi. Pili letra. Ano ang pangunahing sanhi ng lumalaking agwat ng mayaman at mahirap sa Pilipinas? Hindi pagkakapantay-pantay ng kita. Paano nakaapekto ang malaking agwat ng mayaman at mahirap sa lipunan? Nagpapalaganap ito ng kaguluhan sa lipunan. Paano nakaaapekto ang climate change sa sektor ng agrikultura? Nagpapababa ito ng produksyon ng mga pananim. Bakit maraming magsasaka ang nahihirapan sa kanilang kabuhayan? Dahil sa kakulangan ng teknolohiya sa agrikultura. Paano nakaaapekto ang kawalan ng baseng industrial sa ekonomiya ng Pilipinas? Nagpapababa ito ng produktibidad at oportunidad sa trabaho. Ang problema ng kahirapan ay hindi isang problema ng kakulangan. Ito ay isang problema ng hindi pagkakapantay-pantay. Ito ay ayon kay Abhijit Banerjee. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa kultura at kasaysayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bansa ay nahaharap sa iba't ibang hamon na nakaaapekto sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino at sa kanilang pamumuhay. Mga hamong pangkultura sa Pilipinas. The identity of a Filipino today is of a person asking his identity. Mula kay Nick Joaquin. Sinabi niya ito dahil sa walang isang eksaktong sagot ukol sa pagkakakilanlan ng isang Pilipino. Pagkakakilanlang Pilipino, isang paglalakbay.
Impluwensya ng iba't ibang kultura. Ang Pilipinas ay napalolooban ng mayaman at magkakaibang pamanang kultural na nahubog ng daan-daang taon ng kolonisasyon, pandarayuhan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Bunsod ng kalagayang ito, ang konsepto ng pagkakakilanlang Pilipino ay hindi madaling matukoy at higit sa lahat ay umunlad na sa pagdaan ng panahon. Impluwensya sa kulturang Pilipino, Chino, Espanyol o Amerikano. Tikoy, Fiesta, Semana Santa, Basketball, Misa de Gallo. Ang tikoy ay mula sa Chino, ang piyesta ay mula sa Espanyol, ang Semana Santa ay mula sa Espanyol, ang basketball ay mula sa mga Amerikano, at ang Misa de Gallo ay mula sa mga Espanyol. Pagkakaiba-iba ng mga pangkat etniko. Dahil sa ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na pulo, ito ay pinaninirahan ng maraming pangkat etniko na may kani-kaniyang wika, gawi at tradisyon na naging sanhi ng katapatan sa interes ng isang partikular na rehiyon at kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkalito sa kung paano ilalarawan ang pagkakakilanlang Pilipino. Kung ibabatay ba ito sa rehiyon na kinabibilangan o sa kinabibilangang nasyonalidad. Pista at tanyag na lalawigan ng Pilipinas. Ang Panagbenga Festival ay isang taunang pagdiriwang ng mga bulaklak. Ay ginaganap sa lalawigan na kilala rin bilang Summer Capital of the Philippines. Baguio City sa Benguet. Ang Sinulog Festival, isang sikat na cultural at religious festival, ay ginaganap sa lalawigan na may palayaw na Queen City of the South, Cebu. Ang Kadayawan Festival, isang festival na ipinagdiriwang bilang pagpaparangal sa mga indigenous people at kultura, ay ginaganap sa lalawigan na may palayaw na Crown Jewel of Mindanao, Davao City. Mga hamon sa wika at pagkakakilanlan. Dalawang opisyal na wika. Dalawa ang opisyal na wika ng Pilipinas, ang Pilipino at Ingles. Bagamat isinulong ang Pilipino bilang pambansang wika ng bansa, marami ang gumagamit ng Ingles. Kaugnayan ng wika. Ang wika ay nauugnay sa kalagayan ng isang mamamayan at edukasyon. Marami ang nalilito sa kanilang pagkakakilanlan dahil kahit Pilipino ang mga magulang, mas bihasa pa ang kanilang mga anak sa paggamit ng wikang Ingles. Pagkawala ng tradisyonal na pagpapahalaga. Isa pang issue ay ang posibleng pagkawala ng mga tradisyonal na pagpapahalaga at pamantayang moral ng mga Pilipino dahil sa globalisasyon, kung saan mas konektado ang Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya at kultura. Pagkilala sa mga pangkat etniko. Ang Pilipinas ay may mahigit 100 pangkat etniko at katutubong mamamayan. Sa kabila ng kanilang likas na yaman, sila ay kabilang sa pinakamahihirap at mahinang sektor ng bansa. Karamihan sa kanila ay matatagpuan sa Mindanao, 61%, Luzon, 33%, at Visayas, 6%. Nahihirapan din sa pag-angkop sa mabilis na pagbabago ng lipunan, ekonomiya at politika. Mga hamon sa kapakanan ng mga pangkat etniko. Diskriminasyon. Ang mga katutubong Pilipino ay madalas itinuturing na mga nasa laylayan ng lipunan na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa dominasyon ng ibang pangkat. Limitadong karapatan. Karaniwang naninirahan ang mga pangkat etniko sa mga liblib na pook na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ng pamahalaan. Dahil dito, nalimitahan ang kanilang karapatan sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at oportunidad na pang-ekonomiya.
karahasan at pag-aangkin ng lupain, bunsod ng kakulangan ng mga programa sa pagsusulong ng kapakanan at kagalingan ng mga pangkat etniko, karaniwan silang nasasangkot sa iba't ibang uri ng karahasan. Ang karamihan sa kanila ay nahaharap sa mga isyong may kinalaman sa pag-aangkin ng lupain, mga programa at patakaran para sa mga pangkat etniko. Isang positibong hakbang ang pagpasa ng Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA ng 1997 na nagbigay ng formal na pagkilala sa mga karapatan ng mga katutubong mamamayan sa kanilang mga lupa, kultura at karapatang magdesisyon para sa kanilang sarili. Pinagsisikapan ng pamahalaan na itaguyod ang mga programang magpapabuti sa kalidad ng edukasyon para sa mga kabataan sa mga pamayanang ito, pati na rin ang pagpapanatili ng kanilang wika, tradisyon at kultura, at ang pagsasama ng kaalaman tungkol sa mga pangkat etniko sa kurikulum ng edukasyon. Pili letra. Bakit mahirap matukoy ang pagkakakilanlan ng isang Pilipino ayon kay Nick Joaquin? Dahil sa walang eksaktong sagot ukol sa pagkakakilanlan ng Pilipino. Ano ang pangunahing sanhi ng hindi madaling pagtukoy sa pagkakakilanlang Pilipino? Pagkakaiba-iba ng mga pangkat etniko at kultura. Saan matatagpuan ang karamihan sa mga pangkat etniko sa Pilipinas? Sa Mindanao. Alin sa mga sumusunod ang isang hamon na nararanasan ng mga pangkat etniko sa Pilipinas? Kakulangan sa karapatan at serbisyo mula sa pamahalaan. Ano ang layunin ng Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA ng 1997? Magbigay ng formal na pagkilala sa mga karapatan ng mga katutubong mamamayan sa kanilang lupa, kultura at mga desisyon. Pangkat etnikong pag-unlad, #KaisaAko. Bakit mahalagang mabigyan ng pansin ng pamahalaan ang kaayusan at pagpapabuti sa kalagayan ng mga pangkat etniko sa Pilipinas? Ang pagkakakilanlan ng Pilipino ay hindi isang tuldok, kundi isang patuloy na paglalakbay na hinuhubog ng kasaysayan, kultura at mga hamon ng panahon. Sa kabila ng makulay at masalimuot na kasaysayan ng ating bansa, hindi maikakaila na ang mga isyong panlipunan tulad ng hindi pagkakapantay-pantay, diskriminasyon at pagsasamantala ay nagbigay daan sa mga kilusang naglayong baguhin ang kalagayan ng mga mamamayan. Pag-usbong ng mga kilusang komunista at Moro, bunsod ng mga suliraning panlipunan. Mga suliraning panlipunan na nagdulot ng pag-usbong ng kilusang komunista, imperialismo, feudalismo, at burokratikong kapitalismo. Ang Communist Party of the Philippines. Itinatag ni Jose Maria Sison ang Communist Party of the Philippines noong December 1968. Itinatag ang New People's Army noong March 1969 bilang armadong sangay ng CPP. Nagsimula ang NPA sa pakikipaglabang gerilya laban sa rehimeng Marcos noong 1970s. Lumaganap ang NPA mula sa Hilagang Luzon hanggang sa iba pang mga pulo ng bansa. Abu Sayyaf Group. Ang Abu Sayyaf Group ay isang militanteng grupo na nakabase sa pulo ng Basilan sa katimugan ng Pilipinas. Ang mga kasapi nito ay dating mga gerilya na pinamumunuan ni Abdurrajak Abubakar Janjalani. Layunin ng Abu Sayyaf Group na magtatag ng isang nagsasariling estado
nasasaklaw sa kalakhang populasyon ng Muslim sa Pilipinas na pamamahalaan sa ilalim ng Batas Sharia. Ang kasalukuyang kalagayan ng usapang pangkapayapaan. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay naglalayong wakasan ang armadong pakikibaka ng mga komunista. Ang red tagging ay pagtukoy sa mga grupo o individual na kritikal sa gobyerno bilang mga komunista o terorista. Ang Administrasyong Marcos Jr. ay naglalayong ipagpatuloy ang localized peace talks. Pili sa kahon. Itinatag ni Jose Maria Sison noong 1968. Communist Party of the Philippines o CPP. Armadong sangay ng CPP na itinatag noong 1969. New People's Army. Militanteng grupo na naglalayong magtatag ng nagsasariling estado para sa mga Muslim sa Pilipinas. Abu Sayyaf Group. Layunin nitong wakasan ang armadong pakikibaka ng mga komunista. NTF-ELCAC. Pagtukoy sa mga grupong kritikal sa gobyerno bilang komunista o terorista. Red tagging. I speak. Makatwiran ba ang red tagging? Anong panganib ang nakaabang sa mga naka-red tag? Moro Separatist Movement. Ang kasaysayan ng kilusang Moro Separatist ay isang mahaba at komplikadong kwento ng pakikipaglaban para sa pagsasarili, pagkakaiba ng kultura at paghahanap ng kapayapaan. Pag-usbong ng kilusang Moro, bunsod ng mga suliraning panlipunan. Ang pinagmulan ng kilusan. Ang katagang Moro ay tumutukoy sa mga pangkat etnikong Muslim na naninirahan sa Mindanao at Kapuluang Sulu sa katimugan ng Pilipinas. Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga Tausug, Magindanawan, Maranao at iba pang pangkat etniko na Muslim. Ang issue tungkol sa mga Moro separatist ay nagsimula pa noong panahon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nang panahong ito, matapang na nakipaglaban ang mga Moro sa mga Amerikano upang madepensahan ang kanilang lupain. Ang MNLF o Moro National Liberation Front ay itinatag ni Nur Miswari noong 1972, ay naghangad na makapagtatag ng malayang Estadong Islamic. Ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ay nabuo noong 1977. Ngunit naging aktibo lamang noong 1984. Hindi ipinagkaloob ni dating Pangulong Marcos ang hinihinging malayang Estadong Islamic ng MNLF at inalok sila ng rehiyonal na otonomiya na tinanggihan ng MNLF. Dahil dito, nagkaroon ng labanan at negosasyon na nauwi sa Tripoli Agreement sa Libya, kung saan nagresulta sa tigil-putukan at pagkakaloob ng autonomiya sa mga lalawigang Muslim sa Mindanao, kabilang ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi na naging bahagi ng ARMM. Ang pangyayaring ito ay kinikilalang pambihirang pagtatagumpay sa panig ng pamahalaan dahil inasahang ito ay makapagpapatatag ng kapayapaan sa rehiyon. Ngunit matapos ang paglagda sa kasunduang ito, marami sa miyembro at opisyal ng MNLF ang kumalas sa samahan. Ito ay humantong sa pagkakalikha ng MILF. Binago ng MILF ang kanilang hiling noong 2014
Inihayag nila ang higit na pakikipagkasunduang politikal sa halip na lubos na kalayaan. Sa pagkakataong ito, tinanggap ng samahan ang alok ng pamahalaang pagtatalaga ng rehiyong autonomous sa katimugan ng bansa na tinawag na Bangsamoro. Naisabatas ang Bangsamoro Organic Law sa pamamagitan ng plebisito noong Enero 2019 na naging daan sa pagbuwag ng ARM at ang unti-unting transisyon patungo sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal itong inilunsad noong March 2019 at kabilang sa 5 probinsyang bahagi ng BARM ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Katulad ng ARM, mayroon itong sariling sistema ng hustisya na nakabase sa Sharia. Pili letra. Ano ang ibig sabihin ng katagang Moro? Mga pangkat etnikong Muslim sa Mindanao at Kapuluang Sulu. Bakit nagsimula ang kilusang Moro separatist? Dahil sa hindi pagkakapantay-pantay sa pagmamay-ari ng lupain at diskriminasyong panrelihiyon. Sino ang nagtatag ng Moro National Liberation Front o MNLF? Nur Miswari. Ano ang layunin ng Moro National Liberation Front o MNLF noong 1972? Magtaguyod ng isang malayang estadong Islamic. Kailan formal na inilunsad ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM? March 2019. Magsaliksik. Sa paanong paraan maisasakatuparan ng BARM ang pagkakaroon ng kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao?